Hello guys, nasa work area na naman tayo, nasa basement suite na naman tayo. Ito yung work area ko na pinakita ko before na yung nagpintura ako. So last Friday, natapos ko na pala yung trimming. So lahat ng trimming dito guys, lahat guys, yan yung mga trimming natin guys. Tapos na yan. So yung door nakabit na natin. So ito palang door na to guys ay para to sa storage. Before wala tong door, kasi ang plan nila for the future, ito ang door nito na sa kabila. So gusto nilang lagyan ng washroom yung doong area na to, so wala tayong access na magka door. So dito lalagyan ng door. So yan, may door na yan. Tapos ito window na lang ang gagawin natin ngayon, yung trim and saka yung side walling yan. Tapos yan, tapos na yung trimming na yan guys. Yan. So ito na yung nagawa natin. Ito ang medyo nagkaroon lang tayo ng problema dito kasi nga yung framing natin dito medyo lumundo na ng konti kasi ito yung existing wall to. Ang ginawa ko lang dito kasi nilagyan ko lang ng drywall sa lower portion, yung portion na to. So medyo umumbok yung middle portion, tapos nagkakaroon siya ng gap. Kasi ang unang plan ko, lalagyan ko lang sana ng silicone yung gap na yan. Pero ang mangyayari, itong ano na to, dapat plus to eh. Medyo nagkakaroon siya ng corner. So baguhin yung plan A, ang gagawin ko ditong area na to, yung area na to, magkakat ako ng drywall para ilubog ng konti para humabol dito sa ilalim. Dapat kasi magpa-plus itong dalawang to. So ganun na lang siguro ang plan natin. So ito, medyo maganda na yung area na to. Lahat, everything is good na. May trim na, may door na, lahat. Tapos ito na yung gamit ko para sa mga window yan. At saka yung box dito. Kailangan natin nalagyan ng box to para hindi siya exposed, hindi siya pangit tingnan. So may box pero hindi permanent box kasi in case na magkaroon ng emergency, makalas. Kasi ganun talaga yung guys, talaga mahalaga pag mag-renovation ka, may plan ka talaga kasi bawal yung permanent pag mga ganitong bagay kasi in case na may ayusin sila dyan, maka-access yung mga gamit nila, yung mga yabi tubo. So yan guys, ito, yan na yung door natin. Completely. Itong door na to guys, talagang inalign ko rin to kasi dati to hindi to mabuksan. Existing door kasi to eh. Kasi itong wall na to, mayroon na yan existing. Kaso lang, yung door na yan ay hindi na masara. Wala na sa alignment. So, ni-realign ko rin yan. In-adjust ko yung jump, tapos nagbawas ako sa side. Ito yan guys, so, nagbawas ako dyan sa side. Pati yung side na sa taas, nagbawas ako. So far ngayon maganda na, wala na siyang sabit. So tapos yan, ito wala din tong bifold door, wala tong closet. May closet door to pero yung parang door din na ano. So since na room to, mas magbagay sa kanya yung closet. So kaya nilagyan namin siya ng closet na 48, dalawang 24 to. Ito 24, ito 24, 48 to. Yan. So, perfect na yung closet natin guys. Perfect na yung closet natin. Tapos kumpleto na rin yung trimming. So ito, ang next move ko ay itong window. Itong window na to, yan. Meron na tayo side wall. Itong gagawin ko. Tapos yung isang window doon. Tapos konting touch up na lang guys. So far so good na yung project natin dito. Tingnan nyo yung finished product natin guys. So ang ginagawa ko pala dito guys, from the start, mayroon tong existing walling, pero yung lower kinalas nila yung drywall kasi nagkaroon siya ng water damage. Pero kinalas namin lahat ng wall kasi wala siyang insulation. So lahat ng wall sa concrete, sa outside wall, wala sang insulation. So kinalas namin lahat yon, yung framing, yung wall, kasi yung frame niya parang nakadikit lang sa semento. So kinalas namin yon, naglagay kami ng
stud na framing, tapos naglagay kami ng insulation. So insulated na talaga tong area na to. Insulated na yung area na to, guys. So insulated na tong area na to. Talagang mapansin mo talaga dito na talagang mainit. Kasi bago na rin yung window eh. Kaya wala na yung lahat ng window ng basement ay bago na. Bago na lahat. So talagang wala na siyang air leak. So talagang pure sealed na. Tapos yung area na to talagang insulated na, kaya maganda na yung condition dito. Maganda na yung condition, kaya very warm na dito sa lugar na to. Naglagay kami ng insulation, tapos nag dry walling. Pagkatapos ng dry walling, tipping and mudding. So lot of job, guys, pero nadili din to kasi nga numpisan kasi to nung magsa-summer na eh. Pag summer kasi ako, guys, talagang busy ako. Iniuna ko yung dapat inunahin yung mga bubong, yung mga sidings, kasi hindi mo yan magagawa sa summer. Kaya ganun dapat ang construction. Talagang pag in-air na yung mga inside, i-prepare mo yan sa mga winter time, kasi doon mo lang siya magagawa, kasi priority mo yung outside pag sa summer. Kasi pag summer yung outside, pag winter yung outside, hindi mo na talaga magagawa yon. So focus ka na lang sa inside pag winter, yung mga ganitong job. Ganun, kaya kung may trabaho ka na pang outside, bibitawan mo talaga yung pang inside. Kasi ganun ang setup dito, kahit lahat ng contractor ganun. Kaya iwanan mo talaga yung pang inside, pupunta ka talaga pang outside na job. Ganun talaga ang setup. Yung ibang customer hindi naintindihan yon, pero kahit anong contractor, ganun talaga ang setup nila. Pag may job sila na pang outside, inuuna nila yon. So that's all, guys. That's all. Thank you so much for watching my video. See you next time for my vlog. Bye for now.